Ka-Express, Gilas Pilipinas, kayang talunin ang New Zealand kahit wala si Kai Sotto. Mas madali sana kung present ang 7-3 anchor ng ating national team, pero malinaw sa kasalukuyang sitwasyon na hindi pwedeng umasa ang Gilas sa isang pangalan lang. Sa gitna ng ACL recovery ni Kai, nakafocus ngayon ang sistema sa collective execution, depth at experience laban sa Tall Blacks. Malaking kawalan si Kai dahil sa kanyang rim protection, rebounding presence at inside scoring. Sa mga nakaraang tapatan kontra New Zealand, naging malaking factor ang kanyang haba at timing sa depensa. Pero ang identity ng Gilas ngayon ay mas versatile, hindi na lang ito traditional inside-out basketball, may flexibility na sa spacing, may perimeter firepower at mas mabilis ang transition game. Andiyan si Justin Brownlee bilang primary closer at leader sa crucial possessions. Proven na kaya niyang magbuhat sa scoring lalo na sa endgame situations. Si Dwight Ramos nagbibigay ng two-way stability sa wing habang si AJ Edu naman ang inaasahang mag-fill ng interior defensive responsibilities. Dagdag pa ang rotation players na kayang magbigay ng energy at shooting sa tamang oras. Ang laban kontra New Zealand ay hindi lang tungkol sa size kundi sa execution at decision-making sa huling quarters. Strategically, kailangang kontrolin ng Gilas ang tempo. Kapag naging half-court grind ito, na puro physicality sa ilalim, advantage ang Tall Blacks. Pero kung mapapabilis ang laro, ma-expose ang kanilang transition defense, critical din ang perimeter defense dahil kilala ang New Zealand sa discipline at outside shooting. At kapag naputol ang kanilang rhythm, doon papasok ang tsansa ng Gilas. Mas easier talaga kung may Kai dahil automatic na rim deterrent at matchup problem siya. Pero ang mas mahalagang punto, kaya manalo ng Gilas kahit wala siya kung disciplined ang rotations, efficient ang outside shooting at controlled ang turnovers. Hindi ito imposibleng task. Mas challenging, yes, pero sa tamang execution at composure sa crunch time, may tunay na laban ng Gilas kontra New Zealand. So ang tanong ngayon, kaya ba ng Gilas patunayan na hindi sila one-player dependent team at kaya nilang manalo sa system at puso? Ang Gilas Pilipinas haharap muli sa New Zealand Tall Blacks sa isang crucial international window at malinaw ang sitwasyon. Wala si Kai, pero buhay na buhay ang laban. Sa kabila ng ACL recovery ng 7-3 anchor ng national team, hindi umaatras ang kampo ng Gilas sa kanilang preparasyon. Ang focus ngayon ay adjustment, rotation discipline at execution laban sa isa sa pinaka-physical na team sa Asia-Oceania region. Unang usapin agad ang pagkawala ni Kai sa frontline. Hindi may kakaila na malaking bahagi siya ng defensive identity ng Gilas. Ang kanyang rim protection, length at ability to alter shots ang nagbibigay ng safety net sa perimeter defenders. Kapag may penetration ang kalaban, andiyan si Kai bilang last line of defense. Sa rebounding naman, malaking bagay ang kanyang wingspan, lalo na sa second chance points control. Pero sa kasalukuyang lineup, kailangang punan ng collective effort ang nawalang interior presence. Sa latest training sessions ng Gilas, malinaw na mas pinapabilis ang sistema, mas maraming early offense sets, mas fluid ang ball movement, at mas emphasis sa spacing. Ang approach ngayon ay hindi na heavily dependent sa post-entry plays. Instead, pinapagana ang dribble drive game at kick-out shooting options. Ito ang magiging pangunahing sandata kontra New Zealand, isang kupunang kilala sa structured half-court defense at disciplined rotations. Sa player availability, si Justin Brownlee ang patuloy na magiging primary offensive anchor ng Gilas. Sa mga nakarang international games, siya ang naging stabilizer sa crunch time. Kasama niya sa core rotation, sina Dwight Ramos at AJ Edu. Si AJ ang inaasahang mag-absorb ng mas mabibigat na defensive assignment sa ilalim, habang si Dwight naman ang magbibigay ng balance sa wing scoring at perimeter defense. Dagdag pa rito ang local guards na kailangang maging maingat sa ball handling dahil critical ang turnover battle laban sa Tall Blacks. Ang schedule ng laban na ito ay mahalaga sa overall positioning ng Gilas sa tournament window. Hindi ito simpleng exhibition game, may implications ito sa momentum, ranking at psychological edge laban sa Oceania competition. Ang New Zealand ay historically physical at methodical. Kapag nakontrol nila ang tempo, mahihirapan ang kalaban. Kaya malinaw ang game plan ng Gilas, dictate pace, attack early at huwag hayaang maging slow grind ang laban. Sa strategic level, ang tanong ngayon ay kung paano babalansahan ng Gilas ang aggression at discipline. Walang Kai Sotto bilang automatic paint deterrent, kaya kailangang mas maayos ang team defense rotations.
Closeouts must be sharp. Communication must be constant. Ito ang bagong mukha ng Gilas sa laban kontra New Zealand. Mas maliit, mas mabilis, mas spread ang offense. Pero sapat ba ito para ma-neutralize ang physical advantage ng Tall Blacks? Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang mga detalyadong player matchups at kung saan maaring makuha ng Gilas ang tunay na edge sa game na ito. At sa mas malalim na matchup analysis, ang laban ng Gilas kontra New Zealand ay iikot sa guard play at wing efficiency. Kung wala si Kai bilang interior anchor, mas lalaki ang responsibilidad ng backcourt na kontrolin ang ritmo ng laro. Hindi pwedeng maging careless sa possessions dahil ang Tall Blacks ay mahusay mag-capitalize sa live ball turnovers. At kapag nabigyan sila ng transition opportunities, mabilis silang makakabuild ng momentum. Dito papasok ang papel ng primary ball handlers ng Gilas. Kailangan nilang maging composed laban sa physical on-ball pressure ng New Zealand guards. Ang spacing ay magiging critical. Kapag maayos ang floor balance, mas madali para kay Justin Brownlee na umatake sa mismatches. Siya ang pangunahing isolation threat ng Gilas, lalo na sa short clock situations. Kapag napilit ang New Zealand na mag-collapse sa kanya, doon dapat maging handa ang mga shooters at kick-out threes. Sa ilalim, si AJ Edo ang inaasahang magbigay ng defensive presence. Hindi man siya kasing haba ni Kai, kaya niyang mag-switch sa pick and roll coverage at humabol sa help defense. Ang magiging susi dito ay timing at positioning. Hindi kailangang i-block lahat ng tira. Mas mahalaga ang pag-contest at pag-control ng defensive rebounds. At kapag na-secure ang first stop, kailangang agad i-convert ito sa early offense bago makaset ang depensa ng Tall Blacks. Isa pang critical area ay perimeter shooting consistency. Historically, kapag mainit ang Gilas sa labas, nagiging unpredictable ang kanilang offense. Ito ang pwedeng maging equalizer laban sa mas malalaking frontline ng New Zealand. Ang ball reversal at weak side movement ang magbubukas ng high percentage looks. Hindi pwedeng stagnant ang opensa dahil mas comfortable ang Tall Blacks sa half-court grind. Defensively, kailangang limitahan ng Gilas ang second chance points. Kilala ang New Zealand sa physical rebounding at hustle plays. Kung magiging one and done ang kanilang possessions, mas lalaki ang tsansa ng Pilipinas na kontrolin ang scoreboard. Communication sa switches at proper box-out technique ang magiging non-negotiable fundamentals sa game na ito. Well, sa kabuuan, ang laban ay hindi lang tungkol sa pagkawala ni Kai. Ito ay test ng system discipline at collective maturity ng Gilas. Kung ma-execute nila ang faster tempo, efficient shooting, at structured team defense, may malinaw na pathway to victory kahit wala ang kanilang tallest anchor. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.